Lisa, I want you to apologize to me. Here. If you are sick, madam, if you are sick, you don't go out to the mall. Why are you here when you are sick? Who is this man? Is your husband? Who is it to play such a stupid? Ito Ramos! Mga pobre! Hindi ka nga naka-Rolex! Hindi ka nga naka-Gucci! Ako ba pinili mo? No, I want your name! Get his name! Get his name! I want your Wala name! pong mag-video ko, wala pong mag-video. No, get me Lisa! I want you to apologize to me! Here! If you are sick, madam, if you are sick, you don't go out to the mall! Why are you here when you are sick? Who is this man? Is your husband? Who is it to play such a stupid? Ito Ramos! Mga pobre! Utang ina mo! Hindi ka nga naka-Rolex! Hindi ka nga naka-Gucci! Ako ba pinili mo? No, I want your name! Get his name! Get his name! I want your Wala name! pong mag-video ko, wala pong mag-video. Ayan po mga kababayan, ang video pong ito ay nagtrending, nagba-viral po si Attorney Rowena Guanzon. Ang kanya pong pagwawala ay nakuhanan po ng video dito nga po sa Rockwell, Makati mga kababayan. Ano? At ano po bang nangyari po talaga dito? Ano po bang detalye dito sa mga video ito na baga tila baga hindi nakapagpigil? Ito pong si Attorney Rowena Guanzon mga kababayan. Yan po ngayon ang ating aalamin sa video ito. Ano ho? Dahil para po malaman din po natin ang panig po talaga ni Attorney Rowena Guanzon, kasi hindi naman po basta-basta agad siguro, no? Hindi ka naman siguro bangag katulad ni itong kapatid ni Super Ate, di ba? Na basta ka na lang magtatantrum, magwawala nang wala naman pong ano no, mga walang dahilan mga kababayan. Eto, naalala nyo mga kababayan, mayroon pong video si Saldico at mayroon pong nahagip na sasakyan. Tukoy na po mga kababayan. Yes po. Yan po ngayon ang inyong matutunghayan dito sa videong ito. Kung hindi nyo po i-skip at patatapusin nyo po ang ating video reaction na ito. Samantala mga kababayan, magpapasalamat po muna ako sa mga lagi pong sumusuporta at nagla-like, nag-share sa ating mga video. Yung mga subscriber at hindi subscribers, maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan. At diretso na po tayo kagad, rekto na tayo rito sa reaction no kay Attorney Rowena Guanzon mga kababayan. Ayan po, nagmumura si Attorney Rowena Guanzon at kung titingnan po natin ang mga comment section nito mga kababayan, post po ito ng Abante, ano ho? At ito rin pong News 5 ano ho mga kababayan, ay mapapansin po natin dito ano ho. Marami po ang mga comments, ang samot-sari po no, sabi ng isa, God bless Ma'am Bing. Yan nga, hahaha, sabi nitong ano. Samot-sari po mga kababayan ano ho, marami po ang mga naging basher dito si Ma'am Rowena, Attorney Rowena Guanzon sa pangyayaring ito. Ito pong kalbo na ito mga kababayan, itong kalbo ng mama ito, hindi ko alam kung kalbo o paano. Ito po yung sinasabihan ni Ma'am ano, ni Ma'am Attorney Rowena Guanzon. Minumura niya po ito. Ano bang ginawa nito? Itong lalaking na ito mga kababayan. Ito, punta na muna natin si mismo na po si Attorney Rowena Guanzon na po mismo mga kababayan ang atin pong panoorin nang sa ganon magkaalaman po kung ano po talaga ang kanya po ritong bakit po siya bigla pong nagalit no? At pagkakaalam ko mga kababayan, para sa akin hindi po basta-basta magagalit na lang ng biglaan. Ito, panoorin po natin mismo si Attorney Rowena Guanzon mga kababayan. Good morning. Thank you sa mga nag-alala sa akin. At nag-video lang ako ngayon, kahit short lang ito, just to assure you that I'm okay. Mataas ang blood pressure ko kagabi, pero it's stabilized naman. And alam nyo naman ako, hindi
nagagalit kung hindi talagang sukdulan yung injustice or mali, di ba? Si BBM nga, di ba? Tumayo ako doon sa cathedral at talagang speech ako doon na halos walang pahinga na. Banat talaga. Ito, hindi naman pwedeng palampasin yun pag ilaalipusta ka na. Dinidefend ko nga ibang tao pag ginaganon sila. Sarili ko pa kaya. Yun. Sabihan ba naman niya ako sa Rockwell Mall na you're coughing. You should leave the mall. You should stay at home. Ha? Doon yun nagsimula. Okay. Saka ang dami kong kilala doon sa Rockwell Mall. Nakapaligid doon yung mga residents doon. Kilala ko yan sila. Kilala nila ako. Isa pa nga sinabi pa siya sa akin nung tinuntahan ko siya, I'm sorry sir for the commotion. Sabi nga niya, Miss Gonson, gumanon pa nga Ibig sabihin, napahiya talaga ako doon sa ginawa ng taong yun. Sabihan ka ba naman? Don't you have money to buy a mask? Kaya naman pala. Bawal pala sa kanya kahit umubo ka lang minsan. Kahit nasa public ka, Rockwell Mall ka. Ama yung mga tao doon, they're very courteous, ha? They say hello to each other, familiar faces. Obviously, hindi siya taga doon. Later we found out na hindi talaga sila taga doon. Kasi nung nasa police station na sila, syempre may mga ID na sila. Nagreklamo po talaga ako sa police and filed the case for unjust fixation and grave oral defamation last night. Kahit gabing-gabi na I wasn't feeling well and tired and I had no dinner. So I ate one mushroom pie and a bottle of water. But I'm okay now. I want to just to let you know that I'm okay. I'm just resting today. Ako tomorrow out of town pa ako to give a speech to the Philippine Institute of Certified Public Accountants. And please watch my video in PGMN, Peanut Gallery Media Network, and subscribe to my YouTube, Queen of Bardagulan. Kasi those are yan sa YouTube ko po. I will post my full video telling you what happened. Kasi many people naman na kontra sa akin, they're taking advantage of this to malign me. Pinapaalala ko lang po sa tumuha ng video na bawal po talaga sa batas yun, kaya pinagbabawal yun sa Rockwell Mall. You have violated my right to privacy and that is a criminal offense. Kaya sana po pag nakita nyo yung video ko later, maybe later this afternoon, ay mas makita nyo yung buong katotohanan and story, and you can comment and if you like to defend me in any Facebook post. Thank you very much. I'm okay. I'll just rest today. I'll stay home and rest today. I'm monitoring my blood pressure the whole day. But I'm feeling okay. Thank you. Thank you very much to all those of you who are concerned for me and supporting me and who love me. Thank you. Yon pala ang totoong kwento't nangyari dito, mga kababayan. Kaya po pala itong si Attorney Rowena Guanzon ay nagalit po ng ganito. Inunahan po siya pag-insulto nitong Mamang Kalbo, mga kababayan. At hindi lang po pala sinabihan siya, oo nga naman pero oo nga naman talaga, mga kababayan. Kahit naman siguro sino, parang nakaka-insulto talaga pag sabihan ka na paubo ka lang paminsan-minsan lang naman
Tapos sasabihan ka harap-harapan na, doon ka mag-stay sa bahay mo. Hindi ka dapat pumunta sa mall. Para bang ano to? Wala, nasa COVID pa ba itong kalbo na ito? Wala naman sa COVID, di ba? Wala nang COVID ngayon, mga kababayan. At saka, ang lakas naman ng loob mo na para bang magsalita ka ng ganyan. Siguro kilala nito si Attorney Guanzon, mga kababayan, ano? Parang humanap lang ito ng pagbutas. Dahil siguro baka kilala nito, ano ko lang analyze ko lang nito, mga kababayan, kilala nito. At talagang alam niya na bardagulan talaga, makikipagbardagulan talaga ito si Ma'am Ruina, high blood talaga sa mga ganyan. Kasi nga yung kay Ma'am Ruina nga, pag, ibang tao nga pag nakikita siyang ganyan na parang inaapi inapak-apakan yung kanyang pagkatao, pinagtatanggol niya siya pa kaya mismo, hindi niya kayang ipagtanggol sarili niya. Kasi totoo naman kahit sino, mga kababayan, lalo na, mabuti nga ito si Ma'am Ruina at may kaya, di ba? Alam naman po natin, may kaya yan Ma'am Ruina sa Attorney Ruina, attorney din siya. Alam nyo, kung pagsabihan nito yung si Attorney Ruina na kahit naman papaano may kaya din, siguro baka mas mayaman pa si Ma'am Ruina kasi dito sa kalbong ito. Di natin kilala itong kalbo na to, itong minumura ni Attorney Ruina. Pero sa totoo lang, mga kababayan, ano, kung mahirap yan, halimbawa katulad lang natin, tapos pagsabihan ng ganito, talaga masakit, di ba? Masakit. Kasi isipin mo na, para bang magsiself-pity ka na Di, totoo, mga kababayan. Kung ikaw ang pagsabihan nito, ordinaryo ka lang na, lalo OFW ka lang, nakita ka nito, di ba? Tapos napasyal ka dyan sa mall ng Rockwell, pagkatapos sabihan ka ng ganyan na walang kaabog-abog ba, hindi mo naman siya kilala, di ba? Pagsabihan ka na you should stay, nag-umubo ka, dapat sa bahay ka na, hindi ka pwedeng pumunta dito sa mall. Parang ganun ang dating. Ang sakit, di ba? Kahit naman sino talaga magtatantrum talaga at magagalit talaga, mabubisit talaga sa'yo. Napakabastos Di ba, mga kababayan? At may sinabi pang isa Ano nga yung sinabi yung isa? Dalawa ito Kaya lalong nag-init si Attorney Ruina Dalawang sinabi. Don't you have money to buy a mask? Yun. Wala ka daw pera para bumili ng mask. Di ba insulto? Magkano lang naman ang mask? Piso? 5 piso? Di ba? So nangiinsulto talaga. Nanadya talaga ito siguro, mga kababayan. Makakilala nito. Baka hindi natin alam, baka follower bangag ito, baka loyalistang tanga ito, mga kababayan, ano. Hindi, baka lang naman, hindi ko naman sure, no? Baka lang. Ngayon, ang nangyari dito, nakita siguro nito, alam niya magkakaano ito alam niya na pwede ito mag-trending, mag-viral. Pero yari ka dahil abogada yan at ayun na nga, mga kababayan, pinailan po siya ng kaso dito. Kasi insulto talaga paninira talagang kanyang ginawa dito Siyempre kahit sino talaga, matitrigger ka talagang mainsulto ka, magsasalita ka, maiinis ka talaga, mga kababayan, di ba? Ikaw ba? Sige nga, kayong viewers ko dito. Katulad kayo ng level ni Attorney Ruina Guanzon. May kaya, abogado, abogada. Walang kabog-abog, hindi mo naman to kilala. Hindi mo naman siya, minsan, hindi mo naman siya kaano-ano, di ba? Bigla kang sasabihan ka ng ganyan. Bakit ka umuubo dito? Dapat nag-stay ka lang sa bahay mo, hindi ka pwedeng pumunta dito sa mga mall. Anong mararamdaman mo? Tapos, lalo na kung mahirap ka pa, anong mararamdaman mo? Di ba lalo kang maaawas sa sarili mo? Tama, hindi? Nakahanap siya ng katapat dito kay Attorney Ruina. Hindi pa lang yun, dinagdagan pa niya. Wala ka bang pambili ng mask? Kita mo? Di ba malaking insulto yan? Nakatikim siya ng malulutong na mga mura dito, kaya dapat lang sa kanya yan. Yan, mga kababayan. Maraming mga nag-comment, mga tatanga-tanga at hindi alam ang konteksto. Yun sila. Sila yung mga kakampi ng mga bangag, mga kababayan. Yan po, no? Baka siguro talaga, mga kababayan, may karga ito, no? May karga ito. Alam nyo mga kababayan, si Attorney Ruina Guanzon, attorney yan Attorney yan. Dating mayor yan. Attorney yan, mga kababayan. At alam naman po natin, malamiriam din po ito pag bumira, di ba? Ang kalimitan,
No, detainee now. I want you to apologize to me. Here. If you are sick, madam, if you are sick, you don't go out to the mall. Why are you here when you are sick? Who is this man? Is your husband? Why did you marry such a stupid? Ayan, no? Ayan, no? Yung sinasabi ni Doktora ay Atty. Rowena, pinagsabihan pala nito sa itong you are sick. Dapat you stay at home. Ramos! Mga pobre! Hindi ka nga naka-Rolex! Hindi ka nga naka-Gucci! Yun naman pala mga kababayan. Hindi ka nga naka-Rolex, hindi ka nga naka-Gucci. Kasi pinagsabihan pala siya nito, na wala ka pang pambili ng mask. Oh. Hindi ka naman pala naka-Gucci, hindi ka naman pala naka-Rolex. Matapobre ka. 'Di ba? 'Yon. Bagay lang sa iyo. Nakatikim ka ng malulutong na mura ni at Doktora Atty. Rowena Guanzon. Yan mga kababayan. Yan pong nangyari dyan sa viral na hindi ka nga naka-Rolex, hindi ka nga naka-Gucci. Ayon ay Doktora na naman, Atty. Rowena Guanzon. Eto, panoorin na po natin mga kababayan ang video kung saan natukoy na po ang sasakyan na sinasabi na nahagip sa video dito kay Saldico video mga kababayan. Hindi natatapos sa mali-maletang pera ang pagsubaybay ng Billionaire News Channel sa bombshell videos ni dating Congressman Zaldico. Nakuha kasi namin ng impormasyon at natukoy ang may-ari ng sasakyang nahagip sa video na katabi ng umano'y cash deliveries para raw kay PBBM at former House Speaker Martin Romualdez. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. November 15 ngayong taon nang ilabas ni ex-Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang isa sa kanyang bombshell statements patungkol sa flood control scandal. Dito niya itinuro si Pangulong Bongbong Marcos at former House Speaker Martin Romualdez bilang pangunahing recipients ng pinakamalalaking kickbacks umano sa mga proyekto ng DPWH. Sa inilabas niyang video, ipinakita ng dating kongresista ang aniyay male-maletang deliveries ng mga pera para umano kina PBBM at Romualdez. Pero sa isa sa mga inilabas niyang larawan, tila nahagip ang conduction sticker ng isa sa mga sasakyang katabi ng mga maleta. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. Eksklusibong nakuha ng Billionaire News Channel ang opisyal na mga dokumento ng naturang sasakyan. Naberipika namin na U0L960 ang nakalagay na conduction sticker dito. Ayon sa aming pagsusuri, wala itong ongoing o finished application para sa isang plate number sa Land Transportation Office. Ayon sa mga dokumento, isang 2023 Maserati MC20 ang sports car na nakita sa larawan. Mystery gray ang model color nito. Ayon sa transaction documents, binili at pinangalanan ang sasakyan sa kumpanyang Socali Trading mula sa importer na Brilliance Auto Corporation. Isang sole proprietorship na registered sa Department of Trade and Industry ang Socali at nakafocus umano sa automotive trading, auto accessories at general trading. Ang pangalan ng registered owner, isang Federico Jr. Guillem Datoon. Binili ang sasakyan sa halagang 20 million pesos. Kung babalikan ng mga umano'y ebidensyang ipinakita ni Ko, tila may ilang hindi pagkakatugma-tugma sa transaction histories ng sasakyan. June 5, 2023, dumating sa Pilipinas ang sasakyan. June 9, 2023 naman, nang maisyuhan ito ng clearance mula sa Bureau of Customs, samantalang July 12 naman mula sa Philippine National Police. July 11 pa lang, iniulat na ito ng Brilliance Auto Corporation sa LTO bilang isang stock. Binili at inilipat ito sa posesyon ng Socali Trading noong December 18, 2024. Ayon sa registration papers nito. Ayon dito, natanggap ng Socali Trading ang sasakyan bilang brand new imported. Ibig sabihin, walang dokumentasyon na ginamit o binenta ang sasakyan sa loob ng 1.5 taon. Ang katakataka, kung titingnan ng date sa larawang inilabas ni Ko, November 29, 2024, ang umano'y delivery ng mga maleta sa nasabing bahay kung saan nahagip ang sasakyan. Halos isang buwan bago na ibenta ang nasabing sasakyan sa Socali Trading base sa registration papers. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng Socali Trading. Pumunta ang aming team sa registered address nito sa Quezon City. Pero nang puntahan namin ang nasabing address, building ng kilalang multi-level marketing and networking company na Front Row ang aming naabutan dito.
Isang bagay na mismong staff din ng front row ang kumumpirma sa amin. Pero ayon sa building staff, ilang taon nang nakatirik ang kanilang gusali rito at wala umano silang alam na kumpanyang Socali Trading. Matatandang ang bilyonaryong si Sam Versosa ang isa sa co-founders ng front row. At siya Oy, mga kababayan, di ba ito si Sam Versosa, yung tumakbong talunan na mayor ng Maynila, ay isa ito sa tauhan din ni Tambaluslos Martin? Di ba mga kababayan, nagtrending, minsan din to nagtrending mga kababayan dahil nagpapasalamat siya kay Martin dahil napakarami din na ayudang nakuha niya mga kababayan. Naalala niyo po yun? Nako, nagkakakunik-kuniktahan pala talaga itong mga Tambaluslos na ito mga kababayan. Tuloy. siya rin ng presidente ng Modena Motorsports Incorporated, ang tanging authorized Maserati distributor sa buong bansa. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Versosa pero hindi ito tumugon sa aming mensahe. Sinisikapan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng DTI para malaman ang impormasyon sa nasabing kumpanya, lalo na't nakakuha ang BNC ng isa pang dokumento nagpapakita ng iba pang transactions ng Socali Trading at Brilliance Auto Corporation. Ayon sa dokumentong nakuha ng BNC, bukod sa natukoy na 2023 Maserati MC20, 3 Maserati pa ang binili ng Socali Trading sa Brilliance Auto Corporation sa kaparehong araw, December 18, 2024. Isang Levante GT at isang Grecale na imported noong May 25, 2023 at isang Grecale GT Hybrid na imported noong October 26, 2023. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban. Ayan na mga kababayan, si Gardo Versosa, ito pala si Versoso mga kababayan. Hahay! Mukhang, nako, di ba? Di ba? Meron tong mga video na talagang pasalamat siya kay speaker dahil sa bayayang natatanggap. Nako. Nasaan kaya yung video na yun mga kababayan? May video may video ito noon na ganun nga ang noon eh. Ganun nga ang pangyayari na parang mayroon tayong pinagmamalaki nito, parang nasa isang bus yata sila noon, no? Pangangampanya yun, tuwan-tuwa ito noon, no? Nako, kubil-konektado pala ito mga kababayan. So, Martin, ito na, isa-isa na yung mga bata mo, lumulutang na yung mga pangalan. Nako, malaki-laki talaga itong kay Saldico mga kababayan, Malaki-laki talaga itong kay Saldico. Ang hirap talaga nitong mahirap talaga itong mahirap talaga ito mga kababayan ma-support mga kababayan kasi tingnan nyo ito pa, pakinggan nyo pa itong isang kay Eresi naman din. What are you thinking of? Bakit ganon? Bakit iba-iba yung naratibo? Bakit pinaalis si dating ES Bersamin? Bakit sinasabi niyong meron dong 5 billion that if true the president knew about it, why did he not veto it? Because supposedly in that budget, he vetoed 198 billion ho ba? Yes. At least that's what is coming out. So, ano ho ang inyong theory? Well, the government is lying. Why? 2023 budget, GAA, sinalaula ito ng Kongreso, 300 billion yung insertions, diversions, and amendments. Hindi kumibo si Presidente, hindi kumibo yung Cabinet. Imposibleng hindi alam to ng DBM. 2024, palagay na hindi nila nalaman yung 2022. Okay. 2024, mas malaki, 500. Paano hindi malalaman? Ayon kay Kasaldico, di ba? Sangkot ang DBM, yung nag-resign. Billion yung insertions, amendments, Was this in the BICAM? BICAM and Congress. Okay. Sa small committee, may small committee sa House. So, 500 billion in 2024? Okay. 2024. Hindi kumibo ang Presidente, hindi kumibo yung Cabinet. 2025, 473 billion yung insertion, diversions, amendments. Kumibo si Presidente, tinanggal niya lang yung 26 billion. Kasi sumobra na yung budget ng DPWH Sa Education Department. sa Education Department. Which is against the law. Which is against the law. Pero bukod dyan, pinabayaan ni Presidente na yung 60 billion sa PhilHealth ilagay sa flood control. National Treasury, 107 inilipat sa... yeah. billion from PDIC nilagay sa flood control. Yan, maliwanag yan mga kababayan, kitang-kita po yan, Talaga naman, ganito po talaga ang katindi, ang mga ginagawang paghukos-pukos at pagmamagic dito, nitong mismong si BBM mga kababayan. Kaya panoorin pa rin po natin si doktor, Bagay, doktor din siguro sa si Attorney Rowena Guanzon.
Panoorin pa po natin mga kababayan si Attorney Rowena Guanzon kasi may mga banat siya dito eh. Attorney Rowena Guanzon po, ang inyong lingkod. Kakatapos ko lang po sa rally sa Luneta ng Iglesia ni Cristo. Live and in person, Attorney Rowena Guanzon! Tama ba ang mga ginagawa nila sa ating bayan ngayon? Hindi tama! Hindi tama! Hindi tama! Ang mga tao pobre ay nakapila para makasakay lamang ng jeep o bus. 5 oras hanggang makauwi. Ang mga buhaya ay naka-helicopter. Sasakay ka ng tricycle, ang tricycle driver nagbabayad ng tax. Bibili ka ng grocery, may tax. Bibili ka ng gamot, may tax. Bat sila ng bat. Ang isa dyan, tawagan nyo na talagang Batman. At syempre, ang bombshell doon ay ang testimony ni Senator Amy Marcos na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay addict sa cocaine. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Paghapon sila, lahat sila nagiinuman at gumagamit ng cocaine. At ang kanyang asawa, ang ating First Lady, Kinumbinsi ko pa si Bongbong, pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silang mag-asawa. gayon din at kanilang mga anak. Nalaman kong pati ang mga anak niya ay nagdodroga na. Kinasusuklaman ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Whether you believe Senator Amy Marcos or not, I know her personally. She was my seatmate for 1 year in 2 subjects. And she's always been a jolly person, always helpful, even when they were in power in Malacanang. And she was like any ordinary student. For me, it takes a lot of Amy to say this in public, that her brother, the President Bongbong Marcos Jr., is addicted to cocaine since he was 12 years old. Bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Sa totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Some senators say this should have been a quiet thing. They should have talked about this. They should have settled this among themselves. But this is a matter of public interest. You cannot just say, oh, settle it among yourselves. It's unfair for some people to say, me is damaging the economy by saying this, or that it's so un-Filipino of me to stab her brother in the back. Hindi natin ugali yung Pilipino na ganyan. Tayo mga Pilipino, ganun di ba? Kasi masyado tayong close-knit yung ating pamilya. So, pag may away mo kapatid, nire-resolve natin within one family in the family circle. I'd say, you're very un-Filipino if you do not love your country above all. I think Amy Marcos gave it enough time to bite her tongue, tiis-tiis yung ini-ignore siya ng brother niya, such that hindi na siya pumupunta sa Malacanang, at hindi na rin siya nag-attend ng mga family events pag nandun si Bongbong at ang ating First Lady, kahit andyan pa ang kanilang minamahal na ina. Well, let's backtrack. Before Bongbong Marcos was elected president, he was unemployed for 6 years because he lost to Leni Robredo for vice president. He was senator before that. But before that even, Bongbong Marcos had no visible and clear means of income. He's not a lawyer. He is not a head of some reputable business. He has no profession,
And it was discovered that he lied, that he graduated from Princeton or Oxford. Ano po yung ibinigay sa inyo? Certificate. Na kayo ay... This is to certify that Ferdinand Marcos has completed a BA degree in social science. Is it a BA degree, sir? Nakita ko doon ang sinulat ng Oxford is... We can confirm that a Ferdinand Marcos matriculated at the University of Oxford in 1975 to read for a BA in Philosophy and Economics. According to our records, he did not complete his degree but was awarded a special diploma in social studies in 1978. Nagpalit ako ng kurso. Sabi ko, politics, philosophy, and economics yan. Sabi ko, ang bagsak naman ito lagi, politics eh. Pero is a special diploma and a degree the same? Well, I suppose there are differences, but ang ending nun is that it is a bachelor's degree. Still, he won the presidency. And so there we have it. What he didn't expect, what he didn't plan for, is that he was gonna be president of a poor country. A country that needed a president who was not only hardworking, even if not brilliant, but honest and dedicated. Because what the Filipinos feared the most was an economic disaster under Bongbong Marcos. The Philippine government's total outstanding debt soars to a fresh all-time high. The Philippine government's total outstanding debt soars to a fresh all-time high. The Philippine government's debt balloons to a new record high in October. But we waited to see if he was up for the job. After all, he wanted it. Ito na yung saying na, be careful what you wish for. You might just get it. So when he became president, he was overwhelmed with the task because he's never really had to work very hard. Come on. When he was Vice Governor of Ilocos Norte and he did not pay his taxes, his income taxes, which is why, in my opinion, in his Comelec case for disqualification, I rendered my opinion, which of course my vote was not counted, that he was disqualified from running for office because he was convicted 2 times for a crime involving moral turpitude, which is not paying his income taxes while he was governor. Because, you know, during martial law, they could do anything they wanted. Nobody was looking, nobody could protest. People who went against Ferdinand Marcos ended up disappearing or dead. Now, my friends in the left still have very vivid memories of martial law. Hindi maaalis sa akin yung ginawa sa akin. Dahil tao naman ako, bakit ganyan ang ginawa nila? Ihayop nga, dapat hindi gawin na ganun. Pero tao. Eh sabi ko nga, si Marcos hindi tao. Oh, back to Bongbong. Bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. If he has been on cocaine since he was 12, and he became president at 64, you can imagine all these many, many years of cocaine addiction. And what does it do to you? I do not have any addiction, but I asked friends who were on cocaine, and they said that the thing with cocaine is that it gives you a dopamine hit. So you get a quick high, but it will only last you for 15 minutes. And because it's only going to be for 15 minutes, you want more and more and more. So they end up, you know, till morning. And coupled with alcohol, that's a deadly combination. No, I don't know if you can flush that out of your system by going somewhere abroad and detoxifying your system. I don't know. But how many times in 3 years did we hear that somebody in Malacanang went abroad for whatever, or that took a break, or on leave from the public view? Because the difference between then and now is that he's president. He cannot hide from the people. He cannot hide from the cabinet. So he always has to, you know, perform. I met him when he was senator. He moved like Ferdinand Marcos. He tried hard to sound like Ferdinand Marcos. But when I saw him in the first 6 months in office as president, the difference was more than significant. Bongbong was stuttering. Ako lang naman ang gumawa ng Well, Twitter is its own by themselves. Is a private company. He went like Amano. Makita, maya yung kayo ay mag-alamano. His jaw was loose. He was incoherent.
even when he was in public. My apologies to those who have Tourette's syndrome. And there's the difference. That was only the first 6 months. Now we're on the third. And when he took over, our economy was not good, but it wasn't that bad. The second part of my talk, I'll show you how bad. Now, what's troubling about having a president who is on cocaine, which, by the way, will cost you 6,000 pesos per gram. So that's, I don't know how much that is per kilo, you know, because they have to use so many grams a day, and even up to morning, without eating. When they stop snorting cocaine, I was told that these cocaine addicts binge. In the Philippines, cocaine addiction is prevalent. We just don't hear about it as much as shabu. Why? Because it's the rich people who are on cocaine. And, you know, it's okay with them because it's part of their lifestyle. Lifestyle ka dyan. Kung cocaine addict ka, kahit gaano ka kagwapo, gaano ka katalino, gaano ka kayaman, wala ka. You cannot make good decisions. You cannot be in your right mind all waking hours. Ito pa, balita ko, yung mga nagko-cocaine na yan, nagwa-wife swapping yan eh. Tsaka girlfriend swapping. Ano? Di ba totoo? Allah. Kaya kayong nagko-cocaine kayo, yung mayayaman kayo, wag nyo nga kaming etchos-etchos. You know, we're on cocaine because we're rich. Bull. You're on cocaine because you're addicts. You don't say, oh, I only take it once a week. Etchos, once a week ka dyan. Pag nagko-cocaine ka, you cannot stop. That's what I was told by drug addicts and recovering cocaine addicts and recovered drug addicts. Abay, mas okay pa sa inyo ang mga mentally ill people eh. Grabe. Because they have no choice. Kayo, may mga choice kayo. Tsaka ang yayaman nyo. Grabe. Alam mo, noon, hindi ko napansin yan eh. Hindi ko masyadong pinag-uusapan yan. Until BBM ran for president. Natakot ako. Tinilabutan ako. Although nobody said it up front that they had personal knowledge. Until Senator Amy Marcos came out. It was common knowledge. And even barkada, they all know. Ibang circles, in the circle nila ng mga rich people, it was common knowledge. Kinilabutan ako. We're gonna have a president who is a cocaine addict? Ninervyos ako. Pero sabi ko, baka naman. Because, you know, you always hope for the country. Pero, what did Amy Marcos say? Now that he is severely addicted to cocaine, hindi na tama ang mga desisyon niya. Yung bisyo niya na ang dahilan ng pagbaha ng korupsyon, kawalang direksyon at maling-maling mga desisyon. Walang accountability, wala nang hustisya. Sabi pa ni Amy, Bongbong, Bonget, ikaw pa ba yan? Minsan, napapatanong ako sa sarili ko, ikaw pa ba yan? Si Bongbong ba talaga yung nakikita ko? Because my friends, countrymen and countrywomen, what sets our president apart from all of us is the great responsibility to take care of all Filipinos, to make sure that our lives, especially the poor, are in good hands during calamities, floods, earthquakes, hunger. That's a major, major responsibility that Bongbong Marcos has never had before. He didn't have to choose his clothes, even. And that, I think, he could not bear. I'm not a psychiatrist. I'm not a psychologist. The way I saw him deteriorating in public appearances, wow. I said, this man is not gonna last another 3 years. Will the Filipinos last another 3 years with Bongbong Marcos? Let's talk about that later. His rumored drug addiction was very obvious, such that in the campaign for Leni Robredo, you will remember that I went up the stage in several rallies. I was the only party list nominee who was invited to go up the stage in Leni Robredo's rallies in Cabanaba, and where I said, Hindi kami bangag! Hindi kami bangag! Hindi kami bangag!
Hindi kami bangag. Hindi ako bangag. Si BBM bangag. Which is a, common term, di ba? We even use it as a joke. Ano ka ba? Bangag ka ba? At hindi ka nagfo-focus dyan, di ba? Pero, kayong mga bumoto sa kanya, nagsisisi man kayo ngayon o hindi, alam nyo na. Saan tayo patutungo nito? Sa 3 taon pa na si Bongbong Marcos, ang ating presidente. Kaya pa ba niya? Praning na siya eh. Kaya pa ba niya? Kaya pa ba niya na half of the Filipinos, according to a survey, are suffering from hunger or have experienced hunger? Kaya pa ba niya na more than 2 million Filipinos are unemployed? Kaya pa ba niya na wala ng foreign direct investments no matter how many times he goes abroad and pretends that he can attract foreign investments? Kaya pa ba ng mga Pilipino? Kaya pa ba natin to, ang gutom, ang kawalang saklolo pag baha, lindol? Kaya pa ba natin na absentee ang ating presidente? At Ako sasagot, kaya pa. Kaya pa ng mga magbangag. Ang sabi kasi ng mga MPA terorista, mga komunista, Ma'am Atty. Rowena, kaya pa. Wag lang si BP Sara kasi mauubos kami dun eh. Titiisin na lang namin may adik na presidente. At may bangag na presidente. Magnanakaw, bangag na, adik pa. Tiisin na lang namin ito kasi hindi kami kayang ubusin ito eh. Pero pag Duterte, Sara, nako, wala, ubos kami. Kaya tiis na lang tayo dito muna. Lahat tayo magtiis. Ganun lang sila mga kababayan, di ba? At hindi natin mapapagkatiwalaan. Kaya pa ba ni Bongbong Marcos ang susunod na 3 taon ng mga problema ng bansa? Ang tanong sa atin, sa mga Pilipino, kaya pa ba natin tiisin ito? Kaya pa ba ni Bongbong Marcos ang next 3 years kung ganyan ang state ng mental state niya, tsaka state of health niya, at saka state ng kanyang paranoia? Kaya pa ba niya in 3 years? What keeps him going, you think? No? Kung hindi talaga serve the people ang kanyang motto, what really keeps him going is self-gratification. Nakita mo naman yung taong lumaki sa Maragya, di ba? Wala nang kailangang magtrabaho or purpose in life, hindi ba? Kasi ang laki din naman ng pressure, no? Di ba? Tatay mo si Ferdinand Marcos, number 1 sa bar. Parang, di ba? Grabe naman pressure yun. Kaya ganyan yan, si BBM. Ha? Ito na naman, sa psychiatrist na naman ako. Let's back to the figure, bro. Go back to the figures, ha? Tingnan nyo kung kaya pa to ni BBM. Foreign direct investments bagsak by 40.5% this year. So, ng 2022, net foreign direct investments, US dollars 9.2 billion. 2024, 8.93 billion. August 2025, todo bagsak, 494 million. Abay, kung negosyo ito sarado nyo na yung tindahan nyo. Sobra naman lugi ito. Ano ang foreign direct investment, di ba? Yun yung mga nagpapasok ng capital dito sa ating bansa na galing sa labas. Example, yung mga gagawa ng mga factory dito. O kaya magtatayo ng mga hotel dito galing sa labas ng bansa ang mga kapital. 40.5% ang bagsak, halos kalahati. Bakit? Hindi ba klaro pa? Klaro na yan. Obvious na yan. Dahil sa corruption, which is already world famous na tayo. Mr. President, world famous ka na. This is the worst country sa corruption. Sa corruption index ngayon, rank 33 na ang Philippines. O, di ba? May valedictorian ka talaga, BBM. Rank 33 sa 100 countries, Top 33 sa corruption. Pero hindi lang yun. We are a poor country. We are a poor country, tapos mataas yung corruption, tapos yung mismong gumagawa ng budget natin, which is Congress, yung mismong magnanakaw sa flood control lang. Ang total ng mga infra at saka flood control, saka substandard na mga projects. Dahil sa kickbackan, di ba ang total nila is around 1.9 trillion? Oh, ang laki nun ha!
Kasi ang budget mo sa GAA is around, what, 6 trillion for this year? Pero magkano doon ang binabayad mo sa utang? Dapat bayaran yung mga utang eh. Hindi pwedeng hindi bayaran ng utang. Kasi pag hindi mo binayaran ng utang, hindi ka na makakautang uli. And that's Secretary Recto say, out of 2.7 trillion na uutangin natin this year, 2.6 trillion of that will go to the operations of the government. Abay, mangungutang pala kayo para lang isweldo nyo at papaanda rin tong gobyernong korap na ito. Abay, magsasara nga kayo. Tapos, mga tao, pababayarin nyo. Dagdag na naman ang tax. Government workers, employees,